Good afternoon guys. Today is Tuesday and time check is 13:25 ng hapon. And it's my free day today kasi work nga ako ng from Wednesday to yesterday, Monday. So, ngayon is my rest day and tomorrow as well. So, ngayon on the way ako papunta sa school ng anak ko. And since naman na labasan na niya ngayon, 13:25, so susunduin na natin siya and it's raining guys. Maulan today. Actually, voice record na lang ito kasi hindi ko ba alam na walang voice pag nasa car na ako. Sinubukan kong ilagay yung USB and yung hindi ko rin nilagay pero ganun pa rin. So, kailangan kong i-find out kung anong nangyayari. And last time, ang ginawa ko is na turn off ko yung Bluetooth para hindi mag-connect sa car ko. And pupunta pala yung friend ko, kaya 1:30 ko siya pinapunta yung friend ko kasi nga susunduin ko ng yung anak kong babae ng 13:25. So, and then 3 minutes lang drive naman. And gumawa nga ako niya ng pancake before ako naligo kasi para naman may makain kami. While, sabi ko na nag-usap kami, I mean, napag-usapan namin na pupunta siya dito kasi nga mag-uusap kami about sa confirmation ng, like, confirmation dito sa Denmark ng anak niya sa lulutuin namin, yung kung anong plano. And naka-decide na nga kami. Kasi in-invite na kami doon sa church. Yun pala yung friend ko, nakita ko. In-invite na kami doon sa church kasi kailangan kahit pa paano marami. And mag-start yata ng 10 and I think matatapos siya ng mga 11 something. So, I don't know kung ano pa. Kasi never ko pang na-experience yung mag-attend sa confirmation. By the way, ma-experience ko pa lang. And next year, yes, anak ko naman na confirmation ng anak ko ang aatinan ko. And first time, kasi yung lalaki kong anak, hindi siya nag-confirmation. And then, last year or in 3 years ago or 4 years ago yun, hindi ko lang maalala. Kasi wala siyang interest. But then, nag-regret siya. Kaya sabi niya sa kapatid niya, wag mo akong gayahin, kailangan mong ituloy yan kasi para ma-experience mo. So, ang napag-usapan namin, since hindi siya nag-confirmation dito sa Denmark, so, ang plano namin ay pupunta kami or uwi kami ng Pilipinas pag nag-21 siya and probably is 2025 next year. Maybe late na siya nagagawin dahil ang birthday niya is November 16 and I think held namin yung birthday niya is January na. Gusto namin doon mag-attend ulit ng ati-atihan so it's gonna be late and doon namin i-held yung 21 birthday niya so magkakaroon siya ng alam mo yon 21 candle and so on. And then yung plano ko din is pag nag-18 yung anak ko, isi-celebrate din namin sa Pilipinas para naman ma-experience nila kung ano yung dibu doon sa Pinas pag naging 21 yung lalaki and yung babae is 18 years old. So, it's exciting guys. Pero sabi ko sa anak ko, kailangan mong, yung lalaki, kailangan mong mapasa yung grade 10 dito sa Denmark para at least parang medyo masaya naman ako or parang may freedom ba ako sa utak. Dahil ang importante kasi dito guys sa Denmark is matapos mo yung grade 9 or grade 10 para magkaroon ka ng diploma. Kasi from to grade 1 to 8, wala mang diploma. So pag grade 9 or 10, may karoon ka ng diploma. At isa yan guys sa requirements pagka nag-apply ka dito ng permanent residence na kailangan meron kang ganon. Dahil requirements man yan na dahil sa Danish nibo niya. So, yan yung importante dito sa Denmark, ang diploma.
And actually, maraming requirements. Ako, mag-apply na din ako ng residence permit this year, probably by summer. Umalis na yung friend ko, guys. Ito nga pala yung ginawa kong pancake. Dalawa na lang natira. Hindi ko na na-record nung nandito siya. And binigyan niya ako guys nito. Sana yun. Ito. Yung honing binigay niya sa akin. So ngayon guys, magluto ako. So I think manok yung lulutuin ko to. And then salad. Try ko ito lutuin. And yan na nga guys, na sinubukan ko yung nabili ko sa Asian store na pang fry siya, pang coating ng chicken, and it's Thailand na mix, powder mix. Kasi nag-usap kami ng friend ko kung ano bang anong lasa nun. Kasi ang gagawin ko kasi sa confirmation. Ano nga yung confirmation sa atin? No? May sinabi si Vanessa before. Hindi confirmation sa atin eh. Yung iba yung parang binyag ba? May, ano yung compel? Ano ba yan? Yung second name? Yun. Dito, kung kasi yun yung gagamitin ko dapat. Pero sabi ko, not sure dito sa may itong powder mix na to na Thai kasi parang wala akong naamoy na strong smell ba about sa kung may mga ingredients sa loob. So sabi ko, okay, subukan ko to and then I will let you know kung masarap siya. But din nung naluto na nga siya guys, actually nilagyan ko siya ng salt and pepper. Napasobra nga yung salt ko doon. Pero wala siyang powder lang siya na walang mga ingredients na kailangan mo ng salt o pepper. So nag-message ako sa kanya na yung mas prepare ko na lang yung Filipino mix powder para sa chicken or fried chicken. So ayun, nag-agree kami na yun na lang yung bibilhin niya sa Asian store and then idadaan niya na lang dito. And then sabi ko, bili ka na lang ng machine dyan kasi mas maganda at mas madali pagka na-fry natin siya sa machine instead of sa pan kasi alam mo yung talasik-talisik and mas mabilis kasi talaga pag sa machine kasi meron kami before dito sa bahay kalang medyo old na siya kaya tinapon ko na din. So bibili daw siya. And yun nga guys, balik tayo doon sa permanent residence dito sa Denmark. Marami yung requirements dito. Like for example, na kailangan kong magstay dito ng 8 years sa Denmark and 3 years and 6 months na full-time sa work. And at least nagkaroon ka ng 309,000 Danish kroner income sa loob ng isang taon. And it's about, ano na yan guys, 3 million in peso. And isa pa, like, ngayon guys, tumaas na kasi nakita ko sa New Denmark, 300, 19 ata ang talagang required nila na yun yung ng income mo, yearly income, bago ka maka-apply ng permanent residence. And yun na nga, mayroon pang mga Danish na nibu, kung gina nibu ka or something. And then sa course ko kasi nasusudan meron na ako din kasi meron akong ginibo. So okay na ako doon. And then meron pa kanyang exam pero hindi ko na siya kailangan kasi meron akong paupo. And yan guys, while pala nagluluto ako ng fried chicken, naantay kong maluto yung fried chicken, gumawa ako ng overnight oatmeal. Siyempre, mayroong oatmeal and may chia seeds. Instead of sugar, honey ang nilalagay ko and milk. Maganda rin sana yung milk ng oat milk or at least yung soya na milk. Pero doesn't matter, basta milk.
And kasi healthy siya. And syempre, pag na-overnight yung chia seed, parang disgusting siya tingnan, pero healthy naman. And yan kasing oatmeal, masyado siyang maano ba sa tiyan, like matagal kang magutom ulit. And yan lagi kong ginagawa, yung mag-overnight. Sometimes, nilalagyan ko ng frozen na fruits, and sometimes, fresh naman. Or else yung banana, masarap din dyan. And yeah, healthy. And so, luto na nga ang ating ibang chicken. And ito na yung ating output, guys. Yan. And may konting rice and salad. So, may ketchup from Philippines. May dressing. Na 2 kinds of dressing. So, let's eat. May ketchup. Harap doon. Tading. Chicken ako contains. Abo! More rice, less Feeling ko busog ako after kain ng pancake. Ko or pancake no are the fatty? You don't want for the today. Ano? I think. Then they con odi honel grams kylling 3 stycken. Yeah. Så lavar jag lite på tjock. Yeah. Så det ska jag ha och så blev det 12. Men jag kollar mig med. So high, I'm hypnotized. What's up is Magpaang bukas niya. Pwede na. Tsaka rice. Yeah. Ang gulay. Rice ang gulay. May matira. Sinubukan na may ketchup. No. Pero ko apo do asukal, salt di ano mo? Salt? Salt na. Siguro may area. Ha? Siguro may area. Yeah. So guys, andito kami sa sala. Nanood ng TV. Manood sana kami ng ano ba yan? My love. Yeah. Ang buhok ko. So guys, andito kami sa sala. Manonood sana kami ng John Wick. Kaso may bayad na yung part 4. Tapos 8 o'clock na. So kung 2 hours siya, kailangan na matulog ng 2 ng 9 something. So hindi rin kaya. Bukas na lang. Bayad siya ng 50 kroner. Haltres? Haltres? Sala haltres? Haltres ila tres na 60 kroner pa lang. Daming food. Ay, ubos na. Kakatakot dito umupo kasi daming food. Mga chocolates ba? So this is just huh? It costs 60 kroner. I think Stevie has
So guys, this is it for today, and thanks for watching. Have a good night or have a nice evening. Bye bye.